Kumusta mga kasaliksik? Maraming bagay sa mundo ng martial arts ang hindi natin agad nakikita. Mga huwad na masters na nag-aangking sila ay makapangyarihan. Ngunit sa tunay na laban ay tila bula lamang na nawawala. Mula sa aral ng buhay sa martial arts, kung saan ang pagmamayabang ay walang puwang sa harap ng tunay na disiplina. Hanggang sa kakatawang no-touch master na nabasag ang ilusyon matapos ang ilang segundo ng bugbog. Pag-uusapan natin ang 10 peking martial arts masters na natalo sa harap ng tunay na mandirigma. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Ang aral ng martial arts. Sa buong mundo, maraming tao ang nagpapanggap bilang dalubhasa sa martial arts. Ngunit kapag dumating ang tunay na pagsubok, mabilis silang natutumba. Sa pagtatapos ng video na ito, isang mahalagang aral ang nais iparating. Hindi porket marunong kang magpakitang gilas sa mga estilo ng martial arts ay nangangahulugan na ikaw ay hindi na matatalo. Sa tunay na laban, kailangang may disiplina, tamang pagsasanay, at kakayahang harapin ang totoong panganib. May mga tao na sumasali sa martial arts hindi upang matutong lumaban, kundi upang palakasin ang kanilang katawan, pagbutihin ang kanilang focus, at hanapin ang kanilang espiritual na balanse. Ngunit kung iisipin mong dahil marunong ka ng ilang galaw, ay kaya mo ng talunin ng sinuman, malamang ay makakatagpo ka ng isang tunay na mandirigma na magpapabagsak sa iyo sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ang sinapit ng maraming peking master sa video na ito. Sa huli, ang tunay na martial artist ay hindi lamang mahusay sa pakikipaglaban, kundi may tamang pag-unawa sa kahulugan ng sining ng pakikidigma. Huwag basta maniwala sa sinumang nagsasabing sila ay eksperto. Ang tunay na galing ay pinapatunayan, hindi lamang ipinagyayabang. Number 9. Ang Peking Shaolin. Ang kulturang Shaolin ay isa sa pinaka-respetado at pinaka-iconic na anyo ng martial arts sa buong mundo. Ngunit dahil dito, marami ring nagpapanggap na Shaolin monks upang makuha ang respeto at paghanga ng iba. Isang halimbawa nito ay ang isang lalaking nagtangkang lumaban sa isang MMA fighter sa loob ng isang mall. Suot pa ang tradisyonal na kasuotan ng isang Shaolin monk. Sa simula, ipinagmamalaki niyang gagamitin niya ang praying mantis style upang talunin ang kanyang kalaban. Para sa kaalaman ng lahat, ang praying mantis style ay isa sa 5 pangunahing anyo ng Kung Fu at malamang ay kilala ito ng marami dahil sa pelikulang Kung Fu Panda. Subalit, nang magsimula na ang laban, mabilis na lumabas ang katotohanan. Ang kanyang mga kilos ay hindi makumbinsing totoo at tila isa lamang itong pagsasadula sa isang pelikula kaysa isang aktwal na laban. Sa harap ng isang bihasang mandirigma, madaling natunaw ang kanyang tapang. Ang MMA fighter ay walang kahirap-hirap na iniwasan ang kanyang mabagal at nakakatawang pag-atake hanggang sa tuluyan siyang matalo nang hindi man lang pinawisan ng kalaban niya. Sa dulo, wala siyang nagawa kundi umalis sa entablado ng kahihiyan. Dala ang aral na hindi mo maaaring lokohin ng sinuman gamit ang peke at hindi epektibong martial arts. Number 8. No-touch master. Marami nang lumabas na peking martial artists na may kakaibang pananaw tungkol sa kanilang kakayahan. Ngunit kakaiba ang isang ito. Isang no-touch master na nag-aangkin na kaya niyang labanan ng sinuman nang hindi man lang siya natatamaan. Ang kanyang ipinagmamalaking kakayahan, ang isang di nakikitang energy shield na ayon sa kanya ay kayang pigilan ang anumang suntok o sipa ng kalaban. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, inimbitahan niya si Alex Lee, isang 7-time martial arts champion mula sa Ukraine, upang makipaglaban sa kanya. Sa simula, tila gumagana ang kanyang ipinagmamalaking energy shield nang magawa niyang harangin ng isang suntok. Ngunit sa isang iglap, siya mismo ang nagkamali. Sa hindi malamang dahilan, sinampal niya si Lee. Hindi ito pinalampas ng tunay na mandirigma. At sa sumunod na mga segundo, binayo siya ng suntok na hindi niya man lang nagawang ipagtanggol ang sarili laban dito. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang ilusyon ng pagiging makapangyarihan ay nawasak. Ang kanyang energy shield ay hindi nakatulong sa kanya. At sa halip, pinatunayan lamang nito kung gaano kahalaga ang tunay na pagsasanay at disiplina sa martial arts. Isa na namang huwad na master ang nalantad
At isa na namang manloloko ang tuluyang bumagsak sa harap ng isang tunay na mandirigma. Number 7. Ang masamang teknik. Sa martial arts, hindi sapat na alam mo ang mga galaw. Dapat ay naiintindihan mo kung paano gamitin ang mga ito sa tunay na laban. Subalit, may mga martial artists na lubos na nabighani sa nakikita nila sa pelikula, kaya hindi nila natutunan ang tamang aplikasyon ng kanilang natutunan. Ito ang kaso ng isang kung fu practitioner na sumabak sa isang laban sa isang bihasang MMA fighter. Sa simula pa lang makikita na ang kanyang kakaibang estilo. Sa halip na direktang umatake, paulit-ulit siyang nagpapakitang gilas. Tila ginagaya ang mga eksena sa pelikulang pang martial arts. Ngunit sa aktwal na laban, ang kanyang estratehiya ay hindi umubra. Habang abala siya sa pagpapakitang gilas, ang MMA fighter ay hindi na nag-aksaya ng panahon. Tinapos niya ang laban sa pamamagitan ng mga simpleng suntok at sipa. Ang eksenang ito ay isang malinaw na halimbawa ng pagkakaiba ng pampelikulang martial arts sa totoong laban. Ang pagsasanay na nakatuon lamang sa forma at estilo ay hindi sapat upang manalo sa tunay na labanan. Ang tunay na mandirigma ay hindi lamang umaasa sa ganda ng galaw, kundi sa kakayahang basahin ang kilos ng kalaban, bumuo ng diskarte at gamitin ang tamang teknika upang makuha ang tagumpay. Number 6. Ang pekeng mandirigma. Sa mundo ng martial arts, ang Brazilian Jiu-Jitsu ay isa sa mga pinaka-epektibong sining ng pakikipaglaban. Ngunit may ilan na nag-aangkin ng ranggo na hindi naman nila tunay na nakuha. Katulad ng isang lalaking pumasok sa isang Brazilian Jiu-Jitsu gym sa Indiana at ipinagyabang na siya ay isang purple belt. Para sa kaalaman ng lahat, ang pagiging purple belt sa Brazilian Jiu-Jitsu ay isang malaking bagay. Nangangahulugan ito na ikaw ay may matinding kasanayan sa grappling at submission techniques. Ngunit sa kasamaang palad para sa lalaking ito, hindi siya nakaligtas sa pagsubok ng isang tunay na mandirigma, si John McGuinn, isang MMA fighter at bihasang Brazilian Jiu-Jitsu practitioner. Sa loob lamang ng ilang segundo, naipakita ni McGuinn kung gaano kahina ang peking master na ito. Mabilis siyang napabagsak at napilitang umamin sa kanyang kasinungalingan. At kung hindi pa sapat ang kahihiyang iyon, lumabas din na nagsisinungaling siya tungkol sa pagiging isang pulis. Isang kasinungalingang nagdagdag lamang sa kanyang kahihiyan. Isa na namang manloloko ang nalantad. At isa na namang tunay na mandirigma ang nagpatunay na walang lugar ang kasinungalingan sa mundo ng martial arts. Number 5. Master Ken. Sa dami ng mga peking martial arts masters na nagkalat, hindi maiiwasang may mga taong gagamitin ito bilang inspirasyon para sa komedya. Isa sa mga pinakatanyag na gumagawa nito ay si Master Ken, isang tunay na martial artist na lumikha ng isang katauhang pangkomedya upang pagtawanan ng mundo ng peking martial arts. Bagaman si Master Ken ay isang dalubhasa sa dalawang disiplina ng martial arts, mas pinili niyang gamitin ang kanyang talento upang ipakita ang kahangalan ng mga peking guro sa pamamagitan ng kanyang mga satirical videos. Ginagaya niya ang mga katawa-tawang teknik ng mga peking master at ipinapakita kung paano sila madaling matatalo sa tunay na laban. Hindi lang siya isang bihasang mandirigma. Isa rin siyang tunay na tagapagpatunay na ang martial arts ay hindi dapat gamitin para sa panlilin lang. Sa halip na magpanggap na isang dalubhasa sa hindi epektibong estilo ng pakikipaglaban, ginamit ni Master Ken ang kanyang talento upang bigyang liwanag ang mundo ng peking martial arts sa nakakatawa ngunit makatotohanang paraan. Sa kanyang mga video, pinapakita niya ang mga katawa-tawang konsepto na madalas nating makita sa mga peking dojo. At binibigyang diin niya kung bakit mahalagang dumaan sa tamang pagsasanay at disiplina sa martial arts. Number 4. Ang huwad na monk. Sa mundo ng martial arts, ang Shaolin monks ay kinikilala bilang ilan sa mga pinakadisiplinado at malalakas na mandirigma. Ngunit paano kung may isang tao na nagpapanggap bilang isa sa kanila? Ito ang kaso ni Yilong, isang lalaking nag-angkin na siya ay isang Shaolin monk at na siya mismo ay nagsanay sa Shaolin Kung Fu. Dahil sa kanyang pag-aangkin, napansin siya ng kilalang MMA fighter na si Zhu Zedong, ang mandirigmang naglalayong ilantad ang mga huwad na martial artists.
Matapos talunin ang iba pang Peking master, hinamon ni Ju si Yilong upang patunayan ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit sa halip na tanggapin ang laban, hindi pumayag si Yilong na makipagsagupa. Ang dahilan? Bagamat hindi siya isang tunay na Shaolin monk ayon sa mga aktwal na monghe, si Yilong ay isang kickboxer na may higit sa 60 na panalo sa kanyang record. Sa madaling salita, isa siyang huwad na Shaolin monk, ngunit hindi siya isang huwad na mandirigma. Dahil dito, tila nag-alangan si Ju Zedong na makipaglaban sa kanya at ang hamon ay hindi na natuloy. Sa pagkakataong ito, may isang Peking master na tila may kakayahan ding lumaban. Ngunit hindi pa rin maitatangging ang kanyang pagkukunwaring isang Shaolin monk ay isang malaking kasinungalingan. Number 3. Ang tunay na lakas. Ano ang mas mahalaga sa martial arts? Ang haba ng iyong pagsasanay o ang kalidad nito? Ito ang sinubok sa isang laban sa pagitan ng isang 30 taong veterano ng Kung Fu at isang baguhang boksingero na may 8 buwang pagsasanay. Sa unang tingin, tila isang madaling laban ito para sa veteranong martial artist. Ngunit ang naging resulta ay isang nakakagulat na aral tungkol sa kahalagahan ng tamang pagsasanay. Sa laban, ang baguhang boksingero ang lumabas na panalo. Hindi dahil sa karanasan kundi dahil sa mas epektibong pagsasanay. Sa loob ng 8 buwan, natutunan niya hindi lamang ang tamang teknik, kundi pati na rin ang kahalagahan ng bilis, diskarte, at lakas sa aktwal na laban. Sa kabilang banda, ang veteranong Kung Fu master ay tila nasanay lamang sa koreografiya at hindi sa tunay na labanan. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano ang pagsasanay na batay sa tunay na laban ay mas epektibo kaysa sa pagsasanay na puro forma lamang. Hindi sapat ang haba ng panahon na inilaan sa isang martial art kung hindi ito nasusubok sa isang aktwal na labanan. Sa huli, ang tunay na kakayahan ng isang mandirigma ay hindi nasusukat sa dami ng taon ng kanyang pagsasanay, kundi sa husay niyang ipatupad ito sa tunay na laban. Number 2. Praying Mantis Master. Sa dami ng Peking martial artist, isa sa mga pinaka-nakakatawa ang lalaking ito. Isang huwad na Shaolin monk na sumubok gamitin ang Praying Mantis style laban sa isang bihasang MMA fighter sa loob ng isang mall. Suot ang kanyang tradisyonal na kasuotan, buong tapang niyang inangkin na kaya niyang gamitin ang estilong ito upang patumbahin ang sinuman. Sa simula, tila makikita mo sa kanyang kilos ang isang koreografiyang pangpelikula, mabagal, dramatiko, at tila para lamang sa pagpapakitang gilas. Ngunit nang magsimula na ang aktwal na laban, mabilis siyang nalantad. Ang MMA fighter ay hindi nag-aksaya ng panahon at madaling iniwasan ang kanyang mahihinang atake. Sa loob lamang ng ilang segundo, napatunayang walang bisa ang kanyang inaangking kakayahan. Sa halip na maging isang tunay na mandirigma, ang Peking master na ito ay naging isang kakatawang tagpo sa harap ng maraming tao. Hindi lang siya natalo, napahiya rin siya sa harap ng publiko. Isang paalala sa lahat na hindi sapat ang pampelikulang estilo ng martial arts upang manalo sa isang tunay na laban. Ang kanyang pagkatalo ay isang malinaw na babala sa iba pang Peking martial artists. Huwag kang magpanggap kung hindi mo kayang panindigan ang sinasabi mong galing. Number 1. Ang nakatatawang master. Kung may isang uri ng Peking martial artist na lubos na nakakatuwa at nakakahiya, iyon ay ang mga nag-aangking kaya nilang lumaban nang hindi tumatama ng kahit isang suntok. Sa puntong ito, may lumitaw na panibagong huwad na no-touch master. Isang lalaki na nag-angkin na kaya niyang talunin ng sinuman nang hindi man lang sila hinahawakan. Sa kanyang ipinagmamalaking estilo, ipinakita niya kung paano niya kayang pabagsakin ang kanyang mga estudyante gamit lamang ang kanyang presensya. Tila may isang mahiwagang puwersang nagtutulak sa kanila upang bumagsak. Ngunit ang problema, nang sa wakas ay lumaban siya sa isang tunay na MMA fighter, walang bisa ang kanyang ilusyon. Ang tunay na mandirigma ay hindi man lang naapektuhan ng kanyang walang saysay na teknik. Sa halip, dinurog siya ng suntok at sipa. At sa loob ng ilang minuto, bumagsak siya sa lona. Wala ni isang mahiwagang puwersang nakapigil dito. Isa itong perpektong halimbawa ng kapalaluan na bumagsak sa harap ng tunay na kakayahan. Ang laban na ito ay isang paalala na sa mundo ng martial arts,
Hindi sapat ang ilusyon at paniniwala sa sarili. Ang tunay na husay ay pinapatunayan sa aksyon, hindi sa pagpapanggap.